Pati ba naman yung quote sa Invictus na yan, ninakaw mo pa? Girl, alam mo sa totoo lang, mas effective ka, be authentically you. 'Di ba? Yung putang ina ninyong lahat yan. Ikaw na ikaw yan. I imagine cutting off his head. O yan, perfect! At yung may tinawagan ako, ipapapatay ko si Bongbong, si Lisa, at si Martin. No joke. Mas bagay sa yun. That's so you. That's Mike. Ang lalim masyado. Obvious na hindi ikaw yan. Belcho. Oh my God. Ako nga hindi ko alam yan eh. Asahan mo pa yung mga naniniwala sa'yo. Alam yan? Nako po. Ang dami ng explainer dyan ng mga DDS content creators. O, diba? Let me educate you na sila ngayon. It's the... Nako. Yan, upset lang. Nagpa-optics lang ito. Tara. Kaya tapos kinopedid lang yung sinabi. Naka-off pala yung mic natin kanina. At yung man lang sinasabi. Mag-comment down kayo ma'am dyan sa ating chat box. Paramdam kayo sa chat box natin. Wala pang laman yung chat box natin. Again, shoutout sa 50 plus live viewers. Huwag kalibutang mag-like and subscribe, Mapsat. O siya. Balik na tayo. O, puntahan natin si Kan. Ito nga, nako po, kampo ni Sarah, kabadong-kabado na sa kapalpakan ng kanyang legal team. Sa day 1, palpak. Sa day 2, supalpal. Alak ng kamote yan, putra, guys, wala na. Kaya mabibwisit talaga si Sarah pag laging ganito, no? Nako po, sino pa naman matutuwa pag ganyang klaseng mantikilya ba? Mantikilya. Mga pinagyayabang na abogado, Narpasa, Fortune, 'di ba? Season nakakainin ng buhay si Luistro. Nyari. 2-0 ka agad. Putragis. Tapos si Michael Powell nagpa-interview din. Putragis. It's too early to say na masyado pang maaga. Oh, okay, masyado maaga. Pero dito pala makikita mo na, 'di ba? Na talagang supal-pal ang kanilang kampo. Diyos ko, Lord Duty. Kabado. Lalo na ito kahapon, pinagtatawa na talaga. Mr. Objection. Attorney Objection. Diyos ko. Pati yung pananalita ni Attorney... Sino yan? Si Attorney Libu... Ano yun? Nakalimutan ko tuloy. Pati yung the way siya magsalita, paano siya mag-post, ino-object pa. Strategy niya. Ganun nga siya magsalita eh. Pati yung pananalita niya, ino-object mo. Putragis. Talagang itong mga to. Pero tandaan nyo mga, mahal ang bayad ni Sarah dyan sa mga abogado ngayon. Diyos ko po, Lord, Rudy. Tapos ganyan lang, palpak, putragis. O siya, puntahan natin si attorney, si podcaster muna. Podcaster, ikaw ka muna mag-lecture dito sa mga to, putragis. Ako po. Dahil sa kapalpakan. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan. 99 with drink. Damas y caballeros, kahapon dahil nababahala na si Sara Duterte sa kapalpakan ni Attorney Season na better known as Miss Tapia sa kapalpakan at pangit ng nadating ni Attorney Season na pati si Cheese Escudero ay binabastos sa pagtatanong niya direkto kay Congresswoman Jinky Luistro. Embes magtanong muna siya sa presiding or i-address niya yung tanong niya sa presiding judge. Alam naman kasi niya, no excuse na hindi niya alam yung rules ng Senado dahil supposedly veterano na siya ng impeachment. Nakasama na siya sa corona impeachment. So alam na niya yung patakaran, and yet binastos pa niya si Cheese Escudero. So kumaga, simula first day pa lang, bad trips na sa kanya mga senator judges. Of course, except yung mga biased na judges tulad nila Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Alam na the rest, bad trips na sa kanya. Siguro pati mga DDS senators na yabangan na kay Season. So kaya pumunta na si Sara para i-encourage na bigyan ng moral boost. At yun naman mga palpak, tulad ni Season, tinapunan naman ng computer, ng pati desktop na, itinapon. Pati yung paborito na panglamon ni Robin Padilla, itinapon na rin kay Season. Kaya may black eye daw si Season, biro lang. So, yun. Pero ganun pa man, kahit pumunta pa man si Sara Duterte, sa mga prosecutors, although hindi siya sa mga defense team,
sa mga lawyers niya, strategy meeting daw sila. Ganun pa man, hindi rin siya umattend sa trial. At Takot. kahit na nagka-strategic meeting sila, palpak pa rin yung second day, bokya pa rin sila sa second day, nagkalat pa rin itong si CJ Narbasa. Na obviously, no match kay Virgil Ligutan. Mismatch Ni nga. Virgil Ligutan ng Mismatch. prosecution. Durog. Itong si Narbasa kasi, anak lang, ang claim to fame lang nito si Narbasa, anak siya ng Narbasa and Fortune Law Office. So kumbaga pinilit lang para pasikatin ng anak, kahit hindi ready, kahit hindi magaling, pinilit lang na isa lang, na ang puro lang alam, objection. Minsan hindi niya alam kung bakit siya nag-object. Mr. Basta tinuruan lang siya. Basta anak, object ka ng anak. Anong grounds, tatay? Basta object ka ng anak, object lang. Parang sinasabi mo doon sa ginawa ni Marcoleta Jr., no? Hinihintay pa yung text ng tatay niya bago magsalita. Ibig sabihin, ito palang idea ng depensa. Ito palang idea ng depensa. Kaya pala nung sa pre-trial conference, nagpakalat na sila ng fake news sa media na sinasabi, nilamon daw nila ng buhay sila Jinky Luistro, sila Laila De Lima, sila Chel Diokno. Yung palang ibig sabihin nila, nilamon nila ng buhay sa pasisigaw. Yun Sa lang. pagsisigaw at pag-o-object. Objection! At sumisigaw. Kaya tulad ng ginagawa ni Miss Tapia, also known as Attorney Sison. Si Miss Tapia or Caridad Sanchez, also known as Attorney Sanchez. So yun lang palang galing nila. Wala silang basehan, wala silang ground, wala silang prueba, wala silang magandang argument, wala silang rules na sinasite. Basta lang objection. Kaya ito si Narbasa, embes sumikat, nakilala pa na palpak na Mr. Objection. Embes sumikat, nasira pa. Kahit saan pupunta si Narbasa ngayon. Pagpasok pa lang niya sa class na coffee o na Starbucks coffee. Kung makilala siya mga kaibigan niya, objection! Attorney objection, come here. Attorney objection. Kape muna tayo. Attorney objection. Ganun ang pangalan niya Attorney objection, Attorney Bobo, Attorney objection. Yan, puro objection. Basta lang anak, tinuruan siya ng tatay niya. Objection ng anak. Bakit tayo? Ano bang grounds? Basta lang objection anak. Ganun lang. Tuloy, pahiya siya ng katakot-takot. Nilecturean na siya ni Attorney Ligutan. Nilecturean pa siya ni Chief Escudero. ng presiding officer, Attorney objection ka dyan. Kahit siya pupunta siya sa beer house. Oy, andito si Attorney objection. Palpak. Sino? Nagpapasikat yung mga lawyer dyan para dumami yung mga kliyente nila. Sino ang kliyente gusto kunin ng isang lawyer na palpak, na pinapahamak yung kliyente niya? Kasi napahamak tuloy si Sara Duterte. Una, napahamak kay Sison. First day pa lang, inaaway na si Cheese. Inaaway ng mga senator judges. Inaaway na yung prosecution. Iniinsulto na yung prosecution. Meron daw katiwalian ang prosecution. Baksak daw sa lifestyle check ang prosecution. Pinanatan ni si President Bongbong Marcos. Kasalanan daw ni President Bongbong Marcos dahil ito daw nag-release ng confidential funds si Sara, pati si Executive Secretary Lucas Bersamin, pati si former DBM Secretary Amina Pangandaman. Lahat may kasalanan. Pero napansin nyo ba? Ni minsan hindi niya sinabi, inosente ang client ko. Naalala nyo, si Miss Tapia, aka Attorney Sison, aka Attorney Caridad Sanchez, ni minsan din niya sinabi, inosente ang kliyente ko. Sinasabi lang niya, si Marcos may kasalanan, nag-issue ng 125 million and 612 million. Si former Executive Secretary Lucas Bersamin, si Pangandaman, yan ang may kasalanan. Kasalanan ng prosecution dahil meron sila bahid ng katiwalian. Lahat may kasalanan, pero never rin niya sinabi, inosente yung client niya. Isipin niya yan, Ibig sabihin, siya mismo, naniwala siya na guilty yung kliyente niya. Ganon ang labas ng depensa kahapon. Very defensive sila. Very defensive at tinatago nila yung katotohanan. Sabi ni Paul Lim, thank you Paul Miss you. Hindi ko nakikita yung mga comments nyo sa abroad dahil either nagmamadali tayo or gamit ko yung cellphone ko. Sabi niya, nakakaya anak ng dating SC Justice. Ito nangyari, palpak. Yun nga Paul Oo nga SC Justice pa naman. Na siguro yung tatay ngayon wala nang pagmumuka. Hindi na Paul, hindi na justice ang tawag sa kanya, pati tatay ang tawag justice objection, come here. Justice objection, nice to see you. Ito, i-introduce siya. Ito ang tatay ni justice objection. Hindi na justice ang tawag sa kanya. Ito ang tatay ni attorney objection. Sirang-sira rin si Attorney Narbasa. Wala nang pagmumuka ito sa mga kapwa niya justices. Ito ang tatay, hindi na tawag sa kanya justice, kundi the father of attorney objection. Yan. Buti sana kung effective yung mga objection. Kung ang scorecard niya sa 20 na objection niya, at least kahit isa lang man pinagbigyan ni Cheese, wala wala, halos lahat. Correct me if I'm wrong. Kasi I was monitoring sa airport ng Vietnam. Pero parang ganun parang halos lahat ng objection niya overruled. Overruled, masakit talaga yun. Kakahiya, yung pala, ang idea pala niya na magaling na lawyer, yung magsigaw lang, mag-object lang for the sake of objecting.
for the sake of objecting. Basta object na object ka lang, anak, sisikat ka. Eh wala. Lumabas, arrogante, lumabas, bobo. That's why, panic na naman si Sara kahapon. Ang dami na naman computer, tablet at desktop ang itinapon. Ha? At dahil alam niya, second day pa lang, talong-talo na sila. First day kay Miss Tapia, talo. Second day kay Attorney Objection, Attorney Narbasa, talo. Ha? So eto na, sabi ni Sara, 2 araw pa lang, bagsak na tayo. 90 days pa to, 90 days pa. Mamaya, kuha na naman sila, iyak na naman sila mamaya sa trial. Kasi hindi natuloy yung bagyo. Nagdadasal sila matuloy ng bagyo para pwede sila bumalik sa law school. Pa-tutor ulit sila kasi palpak eh. Lalo na si Attorney Narbasa, kailangan basa-basa rin naman kung may time. Wala, hindi bumagyo. So tuloy ang trial mamaya. Panic si Sara, panic. Sabi niya, 2 days pa lang, talo na ako. Hindi naman talo kasi hindi pa naman presentation of evidence ng depensa. Pero sinabi na ni Miss Tapia, ni Attorney Caridad Sanchez, also known as Attorney Season, sinabi na niya na hindi naman trabaho nila para mag-prove yung allegation, the burden of proof. The epic online action game War Thunder lets you dive into massive battles and experience. Again, sa mga bagong pasok, mga kakabsat, baka naman like and subscribe at mag-comment kayo mga kabsat. Wala pa nagko-comment kahit isa sa inyo. Shoutout sa 126 live viewers. Like po tayo mga kabsat. Alright, tuloy. Oops, walang sounds. Hindi rin niya sinabi mag-prove yung allegation, the burden of proof rests on the prosecution daw. Pero hindi rin niya sinabi na because our client is innocent, we will do everything to prove all the allegations of the prosecution wrong. Never sinabi yan. Sinabi lang niya, chill-chill lang kami. Kayo na bahala dyan, prosecution, magpresenta ng evidence. Puro objection lang pala kaya nyo gawin. Sana ipresenta nyo na si Mary Grace Piatos, si Shomi Ocho, si Kokoy Villamin. Wala. Kaya puro objection lang. Kaya ito si Sara, panic na. Nag-call a friend na sa SC, also known as Sarah's Court. Nag-call a friend na. Kinausap na, dumuhod, umiiyak. Kaya nga daw po tragis si Torion pumunta sa Supreme Court kahapon. Pinapatigil yung impeachment kasi daw bakit daw si Cheese ang si Cheese daw ang presiding officer, dapat yung Supreme dapat yung Senate President. Mga kumag talaga, wala nang magawa. Kay Attorney Israelito Torion, Attorney Torion, mag-file ka na ng motion sa Supreme Court. Ipatigil mo na, Attorney, nakakahiya si Miss Tapia. Tinawag na siya Miss Tapia ni Badcaster. Itong si Attorney Season. At ito naman si Attorney Objection, palpak na naman. Makaka-third day na tayo nagkapalpakan, Attorney Torion. Private prosecutor po si Attorney Ligutan, Madam Risden. Please, mag-file ka na ng motion sa Supreme Court para ipatigil muna temporarily para makabalik sa law school si Miss Tapia at saka si Attorney Objection. Sabi ni Paul Lim, magaling ang optics ginawa ng prosecution. Isang Cebuano ang nanguna sa paglatag ng ebidensya, ibang impact. Ang galing mo, Paul. Genius ka talaga. Ang galing ng puntos mo. Sa paningin, sa optics kasi this is as much as a quasi-judicial proceeding and also political proceeding. Political trial ito. So, importante na yung lawyer ay nakaka-connect sa tao tulad ni Attorney Ligutan. And maganda rin pinoint out mo, Paul, na isang Cebuano siya kasi maraming follower si Duterte dyan sa Visayas. Kung Bisaya ka, magiging proud ka sa isang Cebuano na si Attorney Ligutan. Kaya kahit DDS ka, mukhang Cebuano Cebuano lawyer Although UP grad rin ito, University of San Carlos also. Pero kung di ako nagkakamali, magna cum laude yata siya or summa. Si Attorney Ligutan. Cebuano to, in fact Cebu based siya So nagpa-practice. So malaking punto ito sa mga DDS, pati sila maniniwala. Cebuano to, magaling ito Siguro guilty talaga si Sara, ganun. So yan. Very good point Paul. Patay. Yun, ibang impact ka lalo na sa amin, sa Bisaya, sa kahit Mindanao kasi proud kami na yung mga personalidad nag-excel from our area ganun. So yan, Bisaya sa Mindanao. So malaking impact pati sa mga kanila lalo na mga DDS, si Sara, Mindanao naman yan. Hindi naman yan may roots rin yan sa Cebu. Pero ito si Ligutan, Cebu talaga. Talaga. Solid Cebuano. Okay. So, kaya eto na. To the rescue si Attorney Torion. Ito yung paborito ni Sara, taga-file ng mga para lahat ng gustong gawin
pati yung habeas corpus ni Duterte, lahat ito si Torion, ito talagang favorite lawyer ng mga Duterte. Kaya kung ito gumagalaw, ibig sabihin, Talo na. inisyatibo ito ni Sara Duterte. So dahil alam nila, second day pa lang, palpak na sila, monumental blunder na sila, second day pa lang, umakyat na sila sa Supreme Court. Talo sa Senado, sa trial, wala tayo. Sandali. Ano nangyari sa internet ni Sir Bad? Okay na ba? Kakapit sila sa Supreme Court. Okay na. Diyos ko Bumalik. po. Sinasabotahe tayo ng grupo ni Miss Tapia. Ang good. Okay. Ni ano pa yun? Si Morticia ba yun? Si Morticia sa Adams family. Baka makita natin si Wednesday. Si Maestro, biglang nawala yung ilaw. Ngayon, bumalik ulit. But anyway, mandali lang. Sorry. Naputol tayo kay Sir Bad. Balik tayo kay Sir Bad. Hindi na justice ang tawag sa kanya, pati tatay ang tawag, justice objection, come here. Justice objection, nice to see you. Dinida, shout out. Deborah G, shout out. Itong tatay ni justice objection. Hindi na justice ang tawag sa kanya. Itong tatay ni attorney objection. Sirang-sira rin si attorney Narbasa. Wala nang pagmumuka ito sa mga kapwa niya justices. Ito ang tatay, hindi na tawag sa kanya justice, kundi the father of attorney objection. Yan. Buti sana kung effective yung mga objection. Palpak Kung naman. ang scorecard niya sa 20 na objection niya, at least kahit isa lang man pinagbigyan ni Cheese. Wala eh. Wala. Halos lahat. Correct me if I'm wrong. Kasi I was monitoring sa airport ng Vietnam. Pero parang ganun eh. Parang halos lahat ng objection niya overruled. Masakit talaga yun. Kakahiya. Yung pala, ang idea pala niya na magaling na lawyer, yung magsigaw lang, mag-object lang for the sake of objecting. For the sake of objecting. Basta object ka lang, anak. Sisikat ka. Wala. Lumabas arrogante, lumabas bobo. That's why, panic na naman si Sara kahapon. Ang dami na naman. Computer, tablet, at desktop ang itinapon. At
Dahil alam niya, second day pa lang, talong-talo na sila. First day kay Miss Tapia, talo. Second day kay Attorney Objection, Attorney Narbasa, talo. Ha? So, eto na. Sabi ni Sara, 2 araw pa lang, bagsak na tayo. 90 days pa to. 90 days pa. Mamaya, kuha na naman sila, iyak na naman sila mamaya sa trial. Kasi hindi natuloy yung bagyo. Nagdadasal na sila, matuloy Smooth yung bagyo para Smooth pwede sila bumalik sa law school. Pa-tutor ulit sila kasi palpak eh. Lalo na si Attorney Narbasa, kailangan basa-basa rin naman kung may time. Wala. Hindi bumagyo. So tuloy ang trial mamaya. Panik si Sara, panik. Sabi niya, 2 days pa lang, talo na ako. Hindi na ba't talo kasi hindi pa naman presentation of evidence ng depensa. Pero sinabi na ni Miss Tapia, ni Attorney Caridad Sanchez, also known as Attorney Season, sinabi na niya na hindi naman trabaho nila para mag-prove yung allegation, the burden of proof rest on the prosecution daw. Pero hindi rin niya sinabi na because our client is innocent, we will do everything to prove all the allegations of the prosecution wrong. Never sinabi yan. Sinabi lang niya, chill-chill lang kami. Kayo na bahala dyan, prosecution, magpresenta ng evidence. Puro objection lang pala kaya nyo gawin. Sana ipresenta nyo na si Mary Grace Piatos, si Shomi Ocho, si Kokoy Villamin. Wala. Kaya puro objection lang. Kaya ito si Sara, panic na. Nag-call a friend na sa SC, also known as Sarah's Court. Nag-call a friend na. Kinausap na, lumuhod, umiiyak kay Attorney Israelito Torion. Attorney Torion, mag-file ka na ng motion sa Supreme Court. Ipatigil mo na, attorney, nakakahiya si Miss Tapia. Tinawag na siya Miss Tapia ni Badcaster. Itong si Attorney Season. At ito naman si Attorney Objection. Palpak na naman. Makaka-third day na tayo nagkapalpakan, Attorney Torion. Please. Mag-file ka na ng motion sa Supreme Court para ipatigil muna temporarily para makabalik sa law school si Miss Tapia at saka si Attorney Objection. Sabi ni Paul Lim, magaling ang optics ginawa ng prosecution. Isang Cebuano ang nanguna sa paglatag ng ebidensya, ibang impact. Ang galing mo, Paul. Genius ka talaga. Ang galing ng puntos mo. Sa paningin, sa optics kasi this is as much as a quasi-judicial proceeding and also political proceeding. Political trial ito. So, importante na yung lawyer ay nakaka-connect sa tao tulad ni Attorney Ligutan. And maganda rin pinoint out mo, Paul, na isang Cebuano siya kasi maraming follower si Duterte dyan sa Visayas. Kung Bisaya ka, magiging proud ka sa isang Cebuano. Yun. Ragnarok Zero Global. Na si Attorney Ligutan. Kaya kahit DDS ka, mukhang Cebuano Cebuano lawyer Although UP grad rin ito, University of San Carlos also, pero Cebuano to, in fact Cebu Bay siya So nagpa-practice. So malaking punto ito sa mga DDS. Pati sila maniniwala. Cebuano ito, magaling ito Siguro guilty talaga si Sara, ganun. So yan. Very good point, Paul, yan, yun. Ibang impact ka, lalo na sa amin, sa Bisaya, sa kahit Mindanao, kasi proud kami na yung mga personalidad nag-excel from our area, ganun. So yan, Bisaya sa Mindanao. So malaking impact pati sa mga kanila, lalo na mga DDS, si Sara, Mindanao naman yan. Hindi naman yan may roots rin yan sa Cebu. Pero ito si Ligutan, Cebu talaga. Talaga. Solid Cebuano. Okay. So, kaya eto na. To the rescue si Attorney Torion. Ito yung paborito ni Sara, taga-file ng mga para lahat ng gustong gawin. Pati yung habeas corpus ni Duterte, lahat ito si Torion. Ito talagang favorite lawyer ng mga Duterte. Kaya kung ito gumagalaw, ibig sabihin, inisyatibo ito ni Sara Duterte. So dahil alam nila, second day pa lang, palpak na sila, monumental blunder na sila, second day pa lang, umakyat na sila sa Supreme Court. Talo sa Senado, sa trial, wala tayo. Okay na ba? Mawala tayo. Tayo ng grupo ni Miss Tapia. Baka makita natin si Wednesday. Wednesday, kailan ka gagawa ng presentation? Ang galing ni Wednesday, Nanay mo, andyan na, si Morticia. Kulang na lang si Wednesday, kumpleto ng Addams Family. Okay. Pero pwede rin si Karina Sanchez dahil dramatic actress, may pa-walk out pa kahapon Okay, so nag-file na itong si Attorney Torion, kine-question yung pagkatalaga kay Chis Escudero as presiding judge of the impeachment trial.
sa 16 page, very urgent manifestation with motion. Ha? Very urgent manifestation with motion. Torion and a group of lawyers, wari ka pa Torion, si Sara talaga ito. Ha? I urge the High Tribunal to issue a temporary restraining order. Please, Sara's Court, mag-issue na kayo ng temporary restraining order. Nakakahiya na si Miss Tapia. Nakakahiya na si CJ Narbasa. Si Attorney Objection. Nakakahiya na. At pati tatay ni Attorney Objection umiiyak na. Ang ganda-ganda ng career niya as justice. Nasira lang dito kaya sa anak niya si CJ Narbasa. ay. Talo sila kay Bad. Si Bad, very proud ako. Mas matalino ang anak ko sa lahat ng tatlong anak ko, mas matalino sa akin. I'm very happy. Yan ang kwan, yan ang tragedy sa buhay, yung very successful ka tatay, nanay, pero yung anak mo hindi. Walang binadbat. Kakwan yan, ha? Buti pa yung bobo na yung tatay, tulad ni Bad, mahina sa math, pero yung anak ko, galing-galing sa math. Puro, dalawang engineer. Yung isa sa Ateneo de Manila, magaling rin. Yung youngest, kahit high school pa lang. Okay. Umingi sila ng TRO, ha? Para ipatigil ang kahihiyan ni Sara Duterte, ang pagkakalat ni Morticia, ni Caridad Sanchez sa trial at ni Attorney Objection. Masisira daw ang validity daw ng trial dahil daw hindi daw karapat dapat na elect itong nalagay itong si Chis Escudero. At binabalikan nila. Flashback. Yung sa June 3 resolution na binabago, amending the rules of procedure para hindi ang automatic ang Senate President ang magiging presiding officer. Hindi pwede nila piliin isang senador tulad ni Chis Escudero. Kasi void daw ito. Kasi 12 lang sila. Nung time ito na naging President pro tempore si Sherwin Gatchalian bago nakuha nila si Chis Escudero bago nakuha nila si Joel Villanueva, yung 12 pa lang sila. Sabi nila, only the Senate President can preside over the impeachment. Pwera lang daw kung ang President is on trial, then ang magpe-preside ay yung Chief Justice. Yan ang nasa konstitusyon. Sabi pa ng grupo nila Sara at Torion, sabi pa nila, the officer presiding over the impeachment derives his claim authority from the very early June 3, 2028 session. At hindi daw ang validity daw nitong session ito ay under question pa. Kine-question rin nila sa Supreme Court. Nag-file rin sila ng motion, kine-question yung validity nitong hearing nung June 3, nung 12 pa lang ang majority. Sabi nila, if those proceedings are void, then the authority of the presiding officer is necessarily placed under grave constitutional doubt. So dito nagpapakita sila talaga, nagpapanik sila. Nagko-call a friend sila sa Supreme Court dahil meron na kasi sila pending question doon sa validity ng June 3 trial. I think sila Chis Escudero nag-file nun. Ba't hindi na lang nila hintayin yun? Bakit kailangan pa mag-file sila ng another motion para ipatigil hanggang hindi nilurule? Hindi pa nga inaksyon ng Supreme Court yung question doon sa June 3 hearing. So nakikita mo talaga lahat na lang ginagawa nila because they are in panic. They are in panic. Umaasa sila sa Supreme Court. Resolution na yun last June 3 ay pinal ni Senator Juan Miguel Zubiri, Senate Resolution 430, amending Rule 2 of the Rules of Procedure to allow the election of another senator instead of the Senate President to preside over an impeachment trial by vote of the majority. Dahil daw hindi daw ito na-comply sa requirement, delikado daw ito, sabi ni Torion, na masira yung legitimacy ng trial because of this. Pero marami naman na sinasabi ng mga eksperto na hindi naman dahil ibig sabihin sinabi ng Supreme Court na kung ang President is on trial sa impeachment, dapat mag-preside ang Chief Justice. Wala naman sinabi ang Supreme Court kung ang Vice President, kung sino mag-preside. Ibig sabihin, depende na kung sinong pipiliin ng Senado, sino mag-preside. So, wala na naman sila grounds dito. Pero dahil nagpapanik na naman si Sara, itong ginawa ni Sara at ni Torion, admission ito na palpak si Ms. Tapia at si Mr. Objection, si Attorney Objection. Sabi pa ni Paul Lim, dapat ito si Mr. Torion, motion to go back to law school. Din pa yan sa eskwelahan ni Kibuloy, puros katarantaduhan, ambulance chasers ang peg. Tama. Nagpapakita pa sa mga Facebook page niya, may bago siyang law firm. Yun lang, ang partner niya,
Jimmy Bondok. Obo Bright rin. Si Attorney Jimmy Bondok. Jimmy Attorney Bondok. Pareho na silang bright doon, ha? Pareho na silang mga genius doon. Pero papakita, ang ganda ng law firm, ha? Ang ganda ng law firm. Yan, ha? Kwan na talaga, sumisikat na. Tiba-tiba na ito si Attorney Torion, ha? Tiba-tiba na sila ni Jimmy Bondok. So yun, itong desperate act of Sara Duterte shows that Sara is already in panic mode. Second day pa lang, meron pang 88 days more kasi 90 days ate o 92 days. 92 days, meron pa 90 dadays of tama yung unang vlog sinabi natin eh. Mahirap mabuo yung 16 votes pero kahit pa man hindi ma-impeach si Sara, durog na siya sa 90 days. Durog si Sara sa 90 days. 2 days pa nga lang, durog na. 92 days, pero pa 90 days. Na ganito. 2 days pa lang, 3 durog months na. na ganito. By the end of the third month, wala na. Siguro ang percentage ni Sara, kahit siguro sa 32 million niya, siguro matira 1 million na lang. Naniniwala pa rin, o loyal pa rin, o bulag pa rin. Dito lang nakikita na nila, bakit? Lahat tayo nakita na, hindi naman dininay ni Sara na gumawa siya ng death threat kay President Bongbong Marcos. Sabi pa nga niya, no joke. Bakit hinaharangan nila? Bakit ino-objectan? Lahat na lang, ino-objectan. Dahil guilty sila, guilty. So, nakikita na ni Sara, aminado na siya, talo na siya. Dahil pa rin sa kapalpakan ng mga lawyers niya, sila Miss Tapia. Talo na siya. Kaya ang kuwan na lang niya, ang final hope na lang dito sa Supreme Court. Kaya i-share nyo ito, i-share nyo itong vlog, para mapunta ito sa Supreme Court na wag na sila makialam dito. Wag na sila makialam dahil on trial na ito. Ginawa nila yan last year, nakialam sila. Ininsulto pa sila ni Sara. Nung sabi nila, unconstitutional dahil hindi dumaan sa Justice Committee hearing. Nung bigyan si Sara ng chance para sumagot sa Justice Committee hearing. Bigyan siya ng chance. Be fair to Sara. Okay. Sabi ng House, sige, idaan namin sa pre-trial sa House sa Justice Committee. Hindi naman inattend ni Sara insulto yun sa Supreme Court. The whole ruling was aimed at giving Sara the chance to answer the accusations sa House level pa lang. Hindi kasi dinaan nila sa fast yung diretso kaagad in-endorse by endorsement kaagad. So dinaan sa trial. Doon pinapigil na naman nilang Supreme Court. Sila Torion na naman. Pati sila Sara pinapigil at si Mans Carpio pinapigil ang kwan na yun. Hearing na yun. Hindi sino ang namukhang tanga. Sila. Bobo at stupido. Mga Supreme Court justices. Pinabigyan si Sara, hindi naman pala ang pakay ni Sara magkaroon ng chance to defend herself. Ang pakay lang niya para ipatigil talaga the whole impeachment process dahil Duterte daw siya, hindi daw applicable ang batas sa kanya. So ngayon, eto na naman ginagawa niya. Hindi uma-attend, pagkatapos pinapapigil na naman sa Supreme Court. Sabi ni Paul, maganda ang isipan ng prosecutors. Ang impeachment, hindi kailangan makonvince lang ang senador judges, kundi ang taong bayan. Pag maganda ang pagkalatag, magagalit ang tao sa mga mag-acquit kay Fiona. Yan. Baka mabubuo. May chance, Paul, mabubuo yung 16 votes. Dahil dito sa kapalpakan, sa lakas ng ebidensya, ang galing ng prosecution at sa kapalpakan nila Miss Tapia. Okay? Alright. Sige, hanggang dyan na lang muna tayo. Salamat, Sir Thank you Pat. sa mga una nag-join sa atin, si Ina Neto, si Deborah G, Arton Zana, shout out. Gab Channel, Pudjas, shout out. si Vivian Bares, si Ina Neto, si Jessica. Okay na tayo. Maraming salamat, Sir Bad. At syempre sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo, Mapsat. Again, huwag kalimutang mag-like and subscribe, Mapsat. Baka naman. Namatay yung ilaw natin kanina, Mapsat, pero bumalik din. Buti na lang. Kala ko buong araw na walang ilaw. Bumalik din. Baka nagkaroon lang siguro ng shortage. Anyway, so countdown tayo sa ating next topic. Nako, pakinggan natin si Attorney Santa Maria, Mapsat. So, countdown na tayo. Here we go.